Nakamasid lang si Lian sa babaeng kasama niya sa taxi. Napasapu pa ito sa noon niya na tila ba may naalala siya. May bag, reklamo niya. Wala namang ibang dalang babae kundi ang sarili niya lang. Ang hawak nitong mataas na heels. Gulo-gulo pa ang buhok nito. Maganda, maputi, matangkad at payatang babaeng kasama niya. Hindi niya akalain na ang magandang katulad nito ay nasasangkot sa gulo. Naramdaman ng babae na nakatingin sa kanya si Lian, kaya nilingon niya na rin ito. Iniwas naman kaagad ni Lian ang paningin niya at kunwaring busy siyang tumitingin sa labas. Nagtataka ka kung bakit ganitong itsura ko? Hindi ako masamang tao. Hindi rin ako sangkot sa kahit na anong sindikato. Sa pagkakaalala ko, nasa bar ako kagabi. Masayang nakikipag-inuman hanggang sa may makilala akong lalaki. Alam mo na, landian, ganon, hanggang sa makarating kami sa hotel. Dahan-dahan akong lumabas ng kwarto habang tulog pang lalaki na kilala ko sa bar. Paglabas ko ng kwarto, may mga lalaking sumigaw sa akin. Sa takot ko, tumakbo ko. Hindi ko alam kung ano nagawa ko pero base sa narinig ko, may diamante raw na nawawala at akong pinagbibintangan nila. Dahil akong huling kasama ng boss nila. Sino ba namang hindi matatakot sa kanila? Kagigising ko lang tapos sinigaw-sigawan ako ng mga magnanakaw. Ayaw ko namang makulong sa bansang to, saka mukhang hindi simpleng taong nakilala ko kagabi. Ayaw ko pang mamatay. Pagkukwento ng babae, nakahinga naman ng maluwag si Lian dahil mukha namang inosente ang kababayan niya. Pagdating nila sa hotel, sinama niya ito sa kwarto niya. Nanguha rin siya ng damit na ipahingi niya na lang sa babae dahil mukha namang same size lang sila ng katawan. Maligo ka na muna, minsan ko pa lang naman tong naisusuot. Pagpasyensyahan mo na. Saad ni Lian saka ibinigay ang isang dress. Kinuha naman yun ng babae saka siya ngumiti. Don't worry, hindi naman ako maarte. Salamat na rin dito. Kapag nakita tayo sa Pilipinas, babayaran talaga kita. Tumango na lang si Lian. Pumasok na sa bathroom ang babae habang siya'y naupo sa sofa at naghintay na matapos ang babaeng maligo. Nag-order rin siya ng mga pagkain dahil nagugutom na siya. Pagdating ng order niya, ay siyang tapos din ng babaeng maligo. Tinignan ni Lian ang babae at parang biglang nagbago ang itsura nito dahil wala na itong make-up. Masyado palang makapal ang make-up ng babae. Maganda nito sa make-up pero mas maganda to kapag simple lang. Napangiti naman ng babae kay Lian dahil napansin niya nakatitigto sa kanya. Nagtataka ka siguro kung bakit nag-ibang itsura ko. Natatawang saad ng babae. Makapal na make-up talagang nilalagay ko sa mukha ko kapag nasa gimikan ako. Para kung may makilala man ako ng ibang mukhang makikita nila. Kapag hindi na ako nag-makeup, makasalubong man nila ako, hindi na nila ako makikilala. Pagpapaliwanag pa niya, puro tango lang naman si Lian. Kumain na muna tayo bago ka umalis. Ani Lian, siya kabinuksan ng pagkain na inorder niya. Naupo naman ang babae sa kabilang sofa. Ang generous mo naman. Siya nga pala, hindi pa ako nagpapakilala sa'yo. I'm Paloma, and you are? Nagdalawang isip naman si Lian kung sasabihin niyang pangalan niya pero mukha namang mabait si Paloma. Lian, tipid niyang sagot, ikinatango-tango ni Paloma. Lian, nice name. Komento nito tsaka ito nagsimulang kumain. Pasensya ka na kung sa ganitong sitwasyon pa tayo nagkakilala. Ano nga palang ginagawa mo dito, Lian? May mga kinausap lang akong client, sagot niya. Napatitig sa kanya si Paloma. So, you're into a business? Ang layo naman ng narating mo. Alam mo nakakainggit ka, mukhang bata ka pa pero ang layo na narating mo. Samantalang ako malapit na mawala sa kalendaryong edad ko. Pero hindi ko pa rin alam kung anong para sa akin. May family has a business pero wala akong hilig sa business kaya ang kapatid kong lalaki ang inaasahan nila pero ang balita ko, nawawala yun ngayon. Pagkukwento pa ni Paloma. Hindi akalain ni Lian na mas matanda pala si Paloma sa kanya dahil baby face to. Akala niya magkasing edad lang sila. Nawawala ang kapatid mo? Bakit siya nawawala? Tanong ni Lian para may mapag-usapan lang silang dalawa. Ang alam ko, tinataguan niya si Mommy. Dahil pinipilit siya ni Mommy na magpakasal sa ex niya. Natawa naman si Paloma. Nakakatawa lang dahil gusto pa rin ni Mommy yung babaeng yun. Kahit na niloko niya ng kapatid ko. Napapailing na wika ni Paloma. Tumango-tango na lang si Lian dahil hindi niya na alam ang sasabihin niya. Nang matapos silang kumain
ay inayos na ni Lian ang mga pinagkainan nila. Nang magpaalam si Paloma, na aalis na inihatid siya ni Lian. Hindi mo naman ako kailangang ihatid, pero salamat. Hindi ko dalang bag ko, kaya hindi kita mababayaran. Kapag nagkita tayo ulit, babayaran na kita. Promise yun. Hindi naman katatatakbuhan. Pagdadaldal pa ni Paloma, hindi naman kailangan. Hindi yun pwede. Paano na lang ako kung nahuli ako ng mga lalaking yun? Hindi ko alam kung makakalabas pa ako ng bansang ito ng buhay. Nakakakilabot, aniya pa. Tila ba pinagsisihan niyang ginawa niya kagabi at pagsama sa lalaking hindi niya naman kilala. Oh shit, not now. Nagulat pa si Lian nang biglang magtago sa gilid niya si Paloma. Napalunok si Lian. What? Why? Nandito bang mga lalaking humahabol sa'yo? Pero ang sabi mo, hindi ka nila makikilala. Light makeup lang naman ang makeup mo. Kinakabahan na ring saad ni Lian. Pakiramdam niya na estatwa na siya. Patuloy silang naglalakad pero nanigas ang buong katawan niya dahil sa takot. Oo, light lang. Pero kilalang kilala ko ng kapatid ko. He's here. Fuck, what is he doing here? Is he hiding here? Tanong ni Paloma pero hindi naman yun masagot ni Lian. Dahil maging siya, hindi naman alam ang sagot. Nilingon na rin ni Lian ang tinitingnan ni Paloma. Nakatingin ito sa lalaking matangkad na nakatalikod sa kanila at may kinakausap. Nang humarap ito'y pareho silang nagulat. Mabilis at tumakbo palabas ng hotel si Paloma habang si Lian naman ay tumalikod kaagad saka iniharang ang mga kamay niya sa mukha niya para hindi siya makilala. Is that Santino? Anong ginagawa niya dito? Usal niya sa sarili niya. Napatayo siya ng diretso nang ma-realize niyang nagtatago siya. Bakit ako nagtatago? Wala naman akong ginawa. Aniya, saka muling nilingon ang pwesto ni Santino. Pero wala na ito. Nakahinga naman ng maluwag si Lian. Hinanap niya si Paloma pero bigla na itong nawala. Hindi ko naman na siguro obligasyon na alamin pa kung makakabalik siya ng maayos. Usal pa niya sa sarili niya saka siya bumalik sa kwarto niya. Maayos na nakabalik ng Pilipinas si Lian. Napapaisip siya kung tama bang si Santinong nakita niya noon sa hotel. Minsan lang naman niya itong makita kaya hindi siya sigurado. Iniisip niyang baka namalikmata lang siya. Napadaing siya nang muling sumakit ang puso niya. Wala naman siyang menstruation ngayon pero sumasakit ng puso niya. Sa katapusan pa rin ng buwan siya magkakaroon. Nagpainit siya ng tubig na mainit sa kanya ito nilagay sa heating pad. Naupo na muna siya sa sofa, saka inihilig ang ulo sa sandalan. Ayos ka lang ba, apo? Tanong sa kanya ng lola niya nang mapansin itong hindi maganda ang pakiramdam ni Lian. Nanatili namang nakapikit ang mga mata ni Lian dahil gusto na muna niyang magpahinga. Ayos lang po, lola. Masakit lang ang puson ko, sagot niya. Naupo si Elsa sa tabi ng apo niya. May dalaw ka ba? Umiling si Lian bilang sagot. Walang ganang kumilos ang katawan niya. Pakiramdam niya pagod na pagod siya sa ginawa niya sa England. Oras lang ang tulog niya dahil pinapractice niyang mga sasabihin niya at paulit-ulit na pinag-aralan ang presentation niya. Magpa-check up ka para maresetahan ka nila ng gamot kung bakit sumasakit ang puson mo. Huwag katamaran ng pairalin mo. Ayaw mo may makalimutan ako kahit ni isang gamot. Ayaw mo may absent ako kahit ni isa sa mga follow-up check-up ko. Kaya ikaw naman ang inuutusan ko ngayon na magpa-check up. Nagpapadyak naman sa inisilian dahil tinatamad talaga siyang kumilos. Mawawala rin ito mamaya, lola. Kailangan ko lang magpahinga, sagot niya. Kung ganun, sabihan ko na lang si Santino pagdating niya mamaya na samahan kang magpa-check up. Inis na umayos ng upo si Lian, sa kanya tinignan ang lola niya. Huwag mong gagawin yun, lola. Nakakahiya naman kung aabalahin mo pa siya. Aniya, naalala niya naman na hindi siya nagpaalam kay Santino na magtungo siya ng England. Hindi naman ito tumawag o nag-message sa kanya. Lola, hindi po ba ako hinanap ni Santino? Tanong niya. Nang umalis ka, hindi ko pa rin siya nakikita. Hindi mo ba alam kung nasan siya? Hindi naman sumagot si Lian. Kung sa bagay, bakit naman siya hanapin ni Santino? Bakit ba siya nakokonsensya na hindi siya nakapagpaalam? Hindi rin naman nagpaalam sa kanya si Santino. Siguro kailangan niyang masanay na hindi makikita ng ilang araw si Santino. Muli siyang sumandal sa sofa at ipipikit na siya ng mga mata nang hampasin na siya ng lola niya sa braso. Lola, masakit yun, reklamo niya.
Talagang makakatikim ka sa akin kung hindi ka pa alis ngayon para magpa-check up. Alamin mo kung anong dahilan kung bakit namimilipit ka sa sakit ng puson mo. Pamimilit pa rin ng lola niya. Napabuntong hininga na lang si Lian. Fine, fine. Suko niyang saad. Saka siya tumayot kinuha ng bag at susi ng sasakyan niya. Siguraduhin mong sa ospital ka pupunta. Dapat may maipakita ka sa aking reseta. Paninigurado pa rin ang lola niya. Natatawa na lang si Lian. Siguro naiinis na rin sa kanyang lola niya. Sa tuwing pinipilit niya ito sa mga gamot at check-ups niya. Mabagal lang ang paglalakad niya dahil masakit ang puso niya kapag gumagalaw siya. Nang makasakay siya sa sakyan niya, nilagyan niya sa puso niyang heating pad para guminhawang nararamdaman niya. Habang nasa biyahe siya, hikab siya ng hikab dahil hindi siya nakatulog sa biyahe niya. Pakiramdam niya nagkaroon na siya ng insomnia dahil 3 araw din siyang walang sapat na tulog. Pagdating niya, dumiretso na siya sa ospital. Sinalubong naman siya ng isang nurse at sinimulan na siyang interviewin. Dinala na muna sa isang room si Lian saka siya chinek up. Pina-ultrasound na rin siya para makita kung anong dahilan ng pagsakit ng puso niya. Kahit papaano nabawasan ng sakit. Sandali lang po ma'am, hintayin niyo po ako dito. Wika ng nurse ni kinatango na lang ni Lian. Nanatili siyang nakahiga sa maliit lang na kama kung saan siya in-ultrasound. Habang naghihintay siya ay nag-scroll siya sa phone niya. Makalipas ang ilang minuto may dumating na mga doktor at nurse. Bahagya pa siyang nagulat dahil hindi niya inaasahan na maraming titingin sa kanya. Masyado bang malalang kalagayan niya para puntahan siya ng maraming doktor? Nanahimik lang naman siya dahil alam niya namang alam ng mga doktor ang ginagawa nila. Mahiga ka lang ma'am ha? Utos sa kanya ng doktor. Binigyan na rin siya ng kumot na puti para takpan ng pangibaba niya. Ma'am, pakialis na lang po ng pangibaba niyo. Utos ng nurse na ikinalaki ng mga mata ni Lian. Kailangan ba yon? Naguguluhan niyang tanong. Opo ma'am, para matapos na rin po tayo. Napalunok si Lian. Pikit mata niyang ibinaba ang pants niya. Tinignan niyang mga lalaking doktor na nag-uusap-usap. Ang isa'y may hawak pang syringe at catheter. Kailangan ba talaga sila nandito? Mahinang tanong niya sa nurse nung malalay sa kanya. Wag po kayong mag-alala ma'am. Si Doc Casey naman po ang maglalagay sa inyo ng catheter at siya na rin po magtutusok sa syringe. First time niyo po ba ma'am? Nakangiting tanong ng nurse. Tanging-tango lang naman ang isinagot ni Lian. Ngayon lang naman siya sinakta ng puson. Kung hindi lang naman siya pinilit ng lola niya, hindi siya magpapa-check up. Hindi niya naman akalain na maraming titingin sa kanya. Napapaisip tuloy siya kung malalabang pagsakit ng puso niya para may gawin pang procedure sa kanya. Nanahimik na lang siya habang nag-uusap-usap ang mga doktor sa loob ng kwartong yon. Nahiya naman siyang nagtanong. Hintay niya na lang siguro kung ano magiging resulta. Hello ma'am, I'm Dr. Casey. Ako po magiging doktor niyo. Pakiluwag lang po ang binti niyo para matapos na tayo. Pagpapakilala ng doktor, tanging-tango lang sinagot ni Lian. Nahihiyaman siya pero ibinuka niya ng mga binti niya. Nakahinga naman siya ng maluwag dahil ang babaeng doktor naman ang tumingin sa pribadong parte ng katawan niya. Nakagat niya ang pang-ibaba niyang labi na may maramdaman siya. Ipapasok ko na yung catheter ha? Pagpapaalam ng doktor. Tahimik na naghintay si Lian hanggang sa matapos ang procedure sa kanya. Habang ginagawang procedure sa kanya, hindi niya naramdaman ang pagsakit ng puso niya. Mukha namang effective ang ginagawa sa akin, ani sa sarili niya. Napapikit siya na makita niya si syringe na may laman. Inisip niyang pain reliever to na idinaan sa pribadong parte ng katawan niya. Nang matapos siya, pinauwi naman na rin siya kaagad. Hindi na siya binigyan ng reseta dahil ang sinabi lang sa kanya ay magpahinga na muna siya. Ang weird, ani Lian na makauwi siya. Hindi niya alam na ganun palang pag-check kapag masakit ang puson. Paupo pa lang sana siya sa sofa nang marinig niyang katulong nilang binati sa Santino. Iniwas naman kaagad ni Lian ang paningin niya. Kamusta? Nakapagpa-check up ka ba? Tanong ng Lola Elsa niya. Hindi naman napansin ni Elsa ang pagdating ni Santino. Check up? Is something wrong? May sakit ka ba, Lian? Tanong ni Santino. Umiling naman si Lian. Wala naman, sagot niya. Inutusan ko siyang magpa-check up dahil sumasakit ang puso niya. Sagot naman ng lola niya. Hindi na napigilan ni Lian. Neresitahan ka ba ng gamot? Naupo naman na si Lian. Hindi na lola dahil hindi ko naman daw kailangan. Pahinga lang daw ang kailangan ko, sagot niya. Nakatingin lang naman si Santino sa kanya. Are you sure that you're fine? Paninigurado ni Santino. Tumangulang naman si Lian.
Magpahinga ka na muna. Ipagluluto kita. Tatanggi pa sana si Lian ng dumiretso na si Santino sa kusina para magluto. Nahihiya naman siya dahil kararating lang nito tapos wala naman lang pahinga-pahinga. Matutulog na sana si Lian nang makaramdam siya ng pagkauhaw, kaya bumaba na muna siya. Medyo madilim ng buong sala pero may naaninag siyang tao sa sofa. Pinilit niya mga mata niya para malinaw na makita ko sinong tao na sa sofa, pero hindi niya makita dahil nakatalikod to sa kanya. Dediretso na sana siya sa kusina na marinig niya ang mahinang pag-ungol mula sa lalaki na nakaupo sa sofa. Dahan-dahan siyang lumapit. Nakita niya naman si Santino na nakapikit ang mga mata habang nakasandal ang batok sa sofa. Muling umungol si Santino na tila ba may nararamdaman ito, kaya kinapa ni Lian ang noon niya. Bigla namang iminulat ni Santino ang mga mata niya, tinawakan ng kamay ni Lian. Sa gulat ni Lian ay nawalan siya ng balanse, dahilan para bumagsak siya sa dibdib ni Santino. Ouch! Mahina niyang daing. What are you doing? Seryosong tanong ni Santino. Inangat naman ni Lian ang ulo niya sa kanya, tiningnan si Santino. Nasalubong ang kilay. Ramdam ni Lian ang init ng katawan ni Santino pero hindi ito normal na temperature ng isang tao. Ayos ka lang ba? Nag-aalalang tanong ni Lian. Mariin namang nakatitig sa kanya si Santino. Masyado ka na yata nag-enjoy sa position mo, ani ni Santino. Napalunok si Lian dahil sa kanya lang na-realize na nakapatong pa rin siya kay Santino. Inayos niyang pagkakatayo niya saka siya yumuko. Mabuti na lang at madilim dahil kung hindi, baka kitang-kita ni Santino namumula niyang mukha. Bakit gising ka pa rin at anong ginagawa mo dito sa ibaba ng ganitong oras? Seryoso pa rin saad ni Santino. Pasensya ka na. Nauuhaw kasi ako tapos narinig kong umuungol ka kaya nilapitan kita. Mainit ka. Ayos ka lang ba? Tanong niya. Ipinikit naman ng Santino ang mga mata niya sa kanya, inihilig ang ulo niya sa sandalan. Hindi pala magandang pakiramdam mo. Hindi ka na sana nagluto. May mga katulong naman dyan. I'm fine. Don't worry about me. I'm just tired. Bumalik ka na sa kwarto mo at magpahinga. Aniya. Nananatiling nakapikit ang mga mata niya. Hindi naman kaya ng konsensya ni Lian na walang gawin para kay Santino. Pumasok ka na sa kwarto mo. Tutulungan na lang kita para makapagpahinga ka ng mas maayos. Hindi ako aalis dito hanggat hindi ka lumilipat. Pupunasan din kita ng maligamgam na tubig para bumaba ang lagnat mo. Kunot nung tinitingnan ni Santino si Lian pero mukhang seryoso to sa sinasabi niya. Kaya walang nagawa si Santino kundi ang sumunod sa gusto ni Lian. Tumayo na si Santino saka siya naglakad. Aalalayan sana siya ni Lian nang pigilan siya ni Santino. Kaya ko sarili ko, hindi mo na ako kailangan tulungan. Nauna na naglakad si Santino. Hindi naman muna sumunod si Lian dahil nagpainit na muna siya ng mainit na tubig. Naghanap na rin siya ng gamot na pwedeng ipainom kay Santino. Nang matapos siya, inilagay niya na sa basin ng tubig ng mainit sa kananguhan ng towel at pumasok na sa loob ng kwarto ni Santino. Naabutan niya namang nakahiga na ito, tila ba tulog na naman. Dahan-dahan na lumapit si Lian sa gilid ng kama ni Santino. Nilagay niya sa side table ang basin sa kadinampi doon ng towel at ipiniga. Naupo na siya sa gilid ng kama at dahan-dahang pinunasan ang mukha ni Santino hanggang sa leg nito. Hindi naman nagigising si Santino dahil tila ba malalim ng tulog nito. Gusto sanang gisingin ni Lian para painumin ng gamot pero nagdalawang isip siya. Pinagpatuloy niyang pagpupunas ng maligamgam na towel sa mukha ni Santino at sa leeg nito. Tinitigan ni Lian si Santino, ngayon niya lang ito natitigan ng malapitan. May makapal na pilik mata, matangos na ilong at maganda nitong labi. Pansin ni Lian na tila ba may scar sa gilid ng labi ni Santino. Hindi yun basta-basta mapapansin kung hindi mo tititigan ng malapitan. Hinaplos ni Lian ang pisngi ni Santino. Hindi naman gumalaw si Santino dahil mukhang tinangay na siya sa panaginip niya. Makalipas ang isang oras ay muling hinawakan ni Lian ang noo ni Santino pero mainit pa rin ito. Kaya bumaba na muna siya para magpainit ulit ng tubig. Nang matapos siya ay muli niyang pinunasan ang mukha ni Santino. Inaantok na siya pero ayaw niyang iwan si Santino, lalo na tinapoy na ito ng lagnat. Tuwing lumilipas ang isang oras ay pinupunasan niya ulit ito hanggang sa bumaba ng lagnat ni Santino. Hindi niya naman napigilan ang antok niya hanggang sa makatulog na siya sa gilid ng kama. Nakasandal siya sa side table habang hawak-hawak ang towel na pinampupunas niya kay Santino. Kinabukasan maagang nagising si Santino. Maganda ng pakiramdam niya.
Hindi niya naman napansin si Lian dahil nasa gilid ito ng kama niya. Nakahiga na si Lian sa malamig na sahig dahil sa antok. Pumasok na sa bathroom si Santino't naligo. Nanguha na siya ng damit niya sa closet niya pero naagaw ang atensyon niya ng tila ba may nahagip ang mga mata niya. Nilingon niya ito. Nagsalubong ang mga kilay niya na makita niya nakahiga sa sahig si Lian. Parang itong fito sa posisyon ng pagtulog niya dahil sa lamig na nanggagaling sa aircon. Hindi naman maalala ni Santino na kasama niya kagabi sa kwarto si Lian. Nakita niya naman ang isang palangganat ng towel na nasa tabi pa ni Lian. Oh shit, ani ni Santino. Mabilis siyang nagbihis sa kabinuhat si Lian para ipahiga ito sa kama. Hindi naman nagising si Lian dahil napuyat to sa pagbantay kay Santino. Bumaba na si Santino para magluto. Nagluluto na naman ang kusina ang pinakamatanda sa mga katulong nila. O Santino, iho, maayos na bang pakiramdam mo? Tanong nito sa kanya, habang naghahalo ito ng sabaw. Oo naman po, I'm fine, sagot niya saka siya nagtimpla ng kape niya. Mukha kasing binantayan ka ni Lian magdamag. Akyat baba siya sa kwarto mo dalang mainit na tubig. 3:00 na ng madaling araw napapansin ko pa siyang pumasok ulit ng kwarto mo habang may daladalang palanggana. Ang sabi niya, hindi magandang pakiramdam mo kaya nagluto na rin ako ng sabaw para sa'yo. Pagdadaldal ni Manang Rosie. Hindi naman na sumagot si Santino nang makapagtimpla siya ng kape nagtungo na siya sa hardin kung saan ang paborito niyang pagtambayan. Balak niya na sanang pumasok pero gusto niyang hintayin magising si Lian. Hindi niya naman kayang iwan ito pagkatapos siyang alagaan ng magdamag. Nang matapos siyang magkape, bumalik na siya sa kwarto niya pero naabutan niyang natutulog pa rin si Lian. Naupo siya sa gilid ng kama sa katinitigan si Lian. Muli niyang tiningnan ang oras, 8:00 na ng umaga. May meeting pa siya ng 9:00. Gumalaw si Lian at tumarap ito kay Santino. Yakap-yakap na ni Lian ang unan. Hinawakan ni Santino ang noo ni Lian dahil baka sinakit niya ito lalo na't malamig ang buong kwarto. Tapos sa malamig na sahig din ito natulog. Nang makapan ni Santino ang noo ni Lian, hindi naman ito mainit. Normal naman ang temperature niya. Tanghali na pero hindi pa nakapasok ng tuluyan si Santino. Nagising naman si Lian. Uminat-inat pa siya dahil sa pag-akalang nasa loob siya ng kwarto niya. Napansin ni Lian na hindi pamilyar sa kanyang kwarto kaya mabilis siyang napaupo at sumandal sa headrest. Mabilis niyang tinignan ang sarili niya pero suot pa rin naman niyang damit niya kagabi. Mabuti naman at gising ka na. Lumamig na yung pinaluto kong sabaw na umaga kaya nagpaluto na lang ako ulit ng bago. Nagulat pa si Lian sa boses ni Santino na sa harap pala ng bintana. Nakagat ni Lian ang pang-ibaba niyang labi saka siya dahan-dahang bumaba ng kama. Pasensya ka na kung nakatulog ako sa kama mo. Kamusta na yung pakiramdam mo? Tanong niya. Hinarap naman siya ni Santino. Bumaba na tayo para makakain ka na. Ayaw ko magkasakit ka pa nang dahil sa akin. Nauna nang bumaba ng kwarto si Santino. Napangus na lang si Lian dahil tila ba biglang naging nonchalant si Santino.